And now, live from the Christian Bible your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. I believe tayo po ay pinagpala sa mga natutunan po natin sa impormasyong pangkalusugan. Naman po ay dadako tayo sa impormasyong pang-spiritual. Alright? And ako po ay naniniwala na talagang tayo po lahat ay nabubless sa plano ng Diyos sa ating pong buhay. Alam niyo po, hindi po lahat. Again, sinasabi ko po ito para sa ating lahat. Bagamat ngayon pong segment na ito is for the young people, nais ko lamang po ipaalala sa lahat na talagang kung gaano kabait at kadakila ang Diyos sa buhay natin. Akalain niyo po, sinabi ko na to before, gusto ko lang ulitin, mula sa physical, papunta sa spiritual, lahat ay talagang binibigay ng Panginoon yung kailangan natin. Kaya wala po tayong excuse para mabuhay para sa Diyos. And ngayong araw po na ito, as we all know always, pagka Wednesday, this is lesson for the young people, and I believe na ito po ay makakatulong sa inyo, young people. And ang kagandahan niya po nito, young people, nalagay tayo sa Wednesday na itong lesson ninyo, tapos kinabukasan meron tayong staying alive. Talagang kumbaga sabi nga namin sa subject, prerequisite ito magkasunod po yung para sa inyo, young people. Ganyan kayo kamahal na Diyos, you see. Kaya nga po nais ko sabihin sa inyo, young people, do not waste your time, your life, your effort para sa bagay ng mga hindi naman nakakatulong sa inyo na kayo ay maging malapit sa Diyos. Alright? So ngayon, sa ngalan ng ating mahal na pastor, I would like to welcome everyone sa ating pong programa, The Baptist Lunch. Of course, our main host here is our pastor, and we're the only co-host here at na naka-assign sa mga specific topic. At ako ay para sa mga topic for the young people, and para sa mga bagong nanonood, welcome po sa inyo. At sa mga matagal lang nanonood, keep tuning in because there's a lot of blessings that God will provide for us. Alright? So, ngayon po ay ngayong tanghaling ito, may maganda tayong pag-uusapan, young people, that will help you sa inyong pamumuhay bilang isang Kristiyano at patuloy na matutulungan kayo na kayo ay mabuhay na malapit sa Diyos. Alright? Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let us pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, na patuloy niyo po ipinagkakaloob sa amin ang spiritual na pangangailangan po namin para patuloy po kami maging healthy spiritually, O God. Kung meron man kami dapat maging concern sa buhay po namin na kami maging maayos, ay ang aming po relasyon sa inyo, and having a healthy spiritual life will always help us to have a healthy relationship with you, O God. Lalong-lalo na po sa buhay ng mga young people, specifically, bagamat may mga nanonood po ring adults ngayon, but this topic is for the young people. I believe they can also help the young people to remind them of what they're going to hear on our topic for today or every Wednesday. That's why I'm asking you, Father God, to please bless us with the lesson that we're going to tackle this afternoon. And also, I'm asking you, Father God, to please give us your wisdom, knowledge, and understanding, so that we'll be able to understand your message that you have for the young people. And also, God, I'm asking you to please cleanse us from all unrighteousness and forgive us in all our sins. Holy Spirit, oh God, please give us the right attitude towards our lesson and towards this program. And continue to help us enjoy this program and the programs of the church, and continue to give us the hungering and thirsting for your word. All the glory belongs to you, O God. Cleanse us from all unrighteousness, and please forgive us on all our sins. All these things, Father, I pray in Jesus' mighty name. Amen. All right? At tutuloy na po tayo. Alam niyo po, naisip-isip ko lang po kanina, no? Talagang pag hindi po kasi talaga matigil hindi po matigil sa pag iniisip ko, hindi ko mapigilang isipin o hindi ko mapigilang iwasan. Alright, may dalawang camera kasi tayo, kaya palipat-lipat ako. Alright, so ibig sabihin, meron po kasi, hindi ko po maiwasang isipin kung gaano tayo pinagpapala ng Panginoon. Kapag ka naiisip ko
yung flow, yung overflowing of blessings. Okay? Overflowing ng blessings na pinagkakalob niya sa atin spiritually. Akalain niyo po, Tuesday, Sunday lang, first day of the week. Sunday is the Lord's Day. May service tayo, full pack tayo, may preaching tayo. Yung mga tinatanggap namin mensahe sa Panginoon, andyan. Monday, andyan na si Sir Michael, yung New Every Morning. Tapos sa New Every Morning na yan ay meron pa tayo sa areas. And then Tuesday, New Every Morning ulit, meron pa tayo sa areas. Then papasok na ngayon yung itong programa po natin. Meron na impormasyon pang kalusugan, meron ng The Baptist Lunch, si Pastor po nagsasalita. Then here comes Wednesday, lalo pa kung Bible student kayo. Alright? May Bible school pa kayo ng Monday, Tuesday, talagang punong-puno. Tapos pagka Wednesday, meron kayong area, New Every Morning, may area. Tapos meron tayong Baptist Lunch, tapos meron tayong service. Pagkatapos na naman ito, Thursday, New Every Morning, area programs, and then meron tayong Baptist Lunch, tapos meron tayong sa Team Focus, Staying Alive. Tapos, Friday, New Every Morning, tapos area programs, yung impormasyon pangkalusugan, Baptist Lunch, and then after that is the Team Prep. Yung sa team preparation, ayun lang pala yung pangalan na nakalagay dito, team preparation, okay? Tapos pa yan, may pang-good vibes pa tayo sa pagtatapos ng linggo, sa pagpasok sa weekend. Andyan yung curfew show, pero ano na lang yan, side trip na lang natin yan. Sabi nga ni Sir Donald Taytayan, kala ko boring ang pagiging Kristyano. Hindi naman, walang boring sa buhay ng Kristyano. Easy, ang mabuboring lang yung ayaw sumunod sa Diyos. Alright, so pagkatapos yan, pagkatapos ng mga programa, Sabado, area programs. Ano pa? New Every Morning, area programs, nandiyan na yung mga area meetings, kaya wala na tayong baptism. Then, papasok na naman linggo. Akalain nyo yan, halos ang pahinga natin talagang wala. Actually, hindi naman nakakapagod. Ibig sabihin, sa yung panonood, pakikinig, yung programa na meron tayo, yung pahinga ng pagpapala, ika nga, parang oras lang ang pagitan. You see, oras lang ang pagitan. Ganyan kabait ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, young people, kaya ako sinasabi yan yun. Because, young people, excuse me, kaya nga, young people, do not waste your time. Yung sinabi ko sa inyo kanina, do not waste your time, do not waste your life, do not waste your effort. Okay? Huwag kayong magsayang. Okay? Huwag kayong magsayang ng panahon. Okay? Sa bagay na yan. Okay? Sa mga bagay-bagay na huwag nyo sayangin ang time, effort, and yung buhay nyo, sumatotal, sa mga bagay-bagay na akalain nyo yung pagpapala na yon, aalisin nyo, sasayangin yung buhay nyo sa ibang bagay para lamang masunod yung gusto niyo masunod. See? Kaya nga ngayon tanghaling ito, pag-uusapan natin, young people, is about purpose. Okay? It is very important that you know your purpose. Okay? It's very important that you know your purpose. At napaka-importanting malaman nyo na nagwa-warning na ang NDRRMC. Okay? Kanina kaya may naririnig namin ayun, may naririnig hindi niya alam, nag-warning na sa kanya at signal number 3 na tayo. By the way, be careful. Sensya na kayo mga kapatid, talagang dito sa studio natin ay napakasaya. Akalain nyo na, winawarningan na tayo ng Diyos, winawarningan pa tayo ng gobyerno. Kaya young people, umayos kayo. Alright. Tuloy tayo. Okay, purpose. Ang purpose, bakit may warning? Ay, warning tuloy. Ang purpose, kung bakit meron tayong ang purpose sa buhay natin ay kailangan nating maintindihan. Young people, listen to this. Kailangan nyo itong maintindihan is because pag hindi nyo ito naintindihan, talagang imi-mislead kayo ng diablo sa dapat napuntahan ng buhay nyo. You see, kasi alam nyo, di ba, minsan may nakikita nyo, picture lang yung mga drawing na yung papunta sa Panginoong Jesucristo, makipot na daan. Tapos, yung papunta sa mundo ay malawak at maraming tao pupunta doon. Konti lang. Minsan makikita ka ng ganyang pictures Pero, the truth is, hindi po yun
Hindi po yun yung pinaka-point. Ang pinaka-katotohanan po ay ganito. Ang pinaka-katotohanan sa mga pangyayari na yan is pagka ang tao ay naging malinaw sa kanya, lalo na sa inyong mga kabataan, pag naging malinaw sa inyo ang purpose ng buhay ninyo, alam nyo kung saan dapat ng takbo ng buhay nyo. Alam nyo yung track na dapat nyong tahakin. Kasi pagka hindi maliwanag sa inyo, naalala ko na naman sa'yo, bago tayo pumunta sa verse na babasahin ko, naalala ko na naman yung sinabi sa akin. Babasahin ko sa inyo yung medyo malayo-layo na pala, medyo malayo-layo na yun eh. If I remember it right, sabi ng isang kabataan na lumapit sa akin, ay itinago niya daw ang kanyang sarili. Okay? Dahil sa hindi niya na daw alam kung saan siya pupunta, alam niya naman na hindi daw siya masamang tao, mga ganun ba? At sabi niya, hindi niya na daw alam kung saan siya pupunta, saan yung takbo ng buhay niya. You see, it is because what gives you the confusion para malaman ninyo kung saan dapat ang takbo ng buhay niyo is because hindi malinaw sa inyo yung purpose ninyo. You see? And bago ko basahin niya, para maging malinaw sa inyo yung purpose nyo, lagi nyong tatandaan. Una, eto pa lang bibigyan ko na kagad kayo ng pinakamagandang tip para maintindihan nyo kung paano tatakbo ang buhay nyo dahil sa purpose ng buhay nyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tignan nyo Let me give you an example. Okay? Sorry. Ito yung example. Ito yung pinakamagandang isipin niyo. Hindi example pala ito. Ito yung pinakamagandang ilagay nyo sa isip nyo. Para malaman nyo kung anong purpose nyo, una ninyong iisipin, nilikha ka ng Diyos. Parang hirap naman. Maaaring sabihin nyo, parang hirap naman i-connect nun. Iisipin ko lang na nilikha ako ng Diyos. Alam ko na agad kung ano yung purpose ng buhay ko. Colossians chapter 1, verse number 16. Open your Bibles, if you have your Bibles with you right now while you're eating, okay, and if it will not distract you to open your Bibles, or kung hindi man madudumihan ng pagkain ninyo ang Biblia, open your Bibles in Colossians chapter 1, verse number 16. Sabi ng Bible, Colossians 1:16, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things, now I want you to take note of this, all things were created by Him and for Him. Maliwanag yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo, young people. Alamin nyo, ilagay nyo agad sa isipan nyo, you're created by God. Bakit? Dahil all things were created by Him. And, yung kasunod, if you consider yourself as God's creation, alright, then what's next? All things were created by Him and, kama yung kasunod yun eh. Tapos may conjunction, the word and. All things were created by Him and for Him. Alright? Now, ibig sabihin, kaya ako sinasabi sa inyo, young people, kaya ako sinasabi sa inyo, na alamin nyo kagad, ilagay nyo kagad sa isipan nyo para hindi kayo ma-confuse. Ilagay nyo kagad sa isipan nyo, nilikha ako ng Diyos. Nilikha ako ng Diyos. Alright, God created me. Therefore, if you are God's creation, you have to know, you ought to know, or you've got to know that you are not only created by God, but you are created for Him. Para sa Diyos. Now, define natin yung word na purpose. Pag sinabi natin purpose, it is the action for which a person or a thing is especially fitted or especially used for which a thing exists. Napakaliwanag nun. Alright? Sir, pakitagalog para mas maliwanag. Yun. Sige, tagalogin natin. Alright? Pag sinabi nating purpose, ito ay tumutukoy sa magiging takbo, galaw ng buhay mo na kung saan ka especially fitted. Okay? Specially fitted para sa iyong existence. Nais kong sabihin sa inyo,
yung sinabi sa Colossians chapter 1 verse 16 ay maliwanag na sa last part ng verse. Maliwanag kung saan tayo especially fit. We are made by God, especially fitted for God. Tinan niyo po ha, tinan niyo ha, nice ko sabihin sa inyo. Kasi, tinan niyo po ha, because meron tayong special na gamit, meron kayo young people special na gamit, ang buhay niyo ay may special na gamit para sa inyong existence sa mundong ito. Na ano ibig sabihin? Ano ibig ko sabihin? Kaya nga binabalik ko kayo sa creation kasi pinag-uusapan natin yung purpose ng buhay. Binabalik ko kayo sa creation. If we are created by God, young people, then you are created for God. And your special use is for the things of God. For the glory of God. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo na pagka hindi nyo naintindihan, yung action na gagawin ninyo sa buhay ninyo is not according to your special use. For the special use of your life. Lagi ka dun sa, of course, alam naman natin pag special, dalawa lang yan, special or ordinary. Tandaan nyo, you are specially made by God. You are not ordinary. Actually, this is only my term of explaining how. Kasi nagturo ako ng subject ng Genesis. And ganun din naman, ngayon ay hawak na po ni Brother Maki. Ganun po yung term na ginagamit ko, how human beings are made by God para maintindihan ng tao kung gaano siya ka-special sa Diyos. As human beings, we are not created the same way God created the animals, the birds, the fowls of the air, the birds, the trees, lahat na nakikita po natin ngayon sa paligid natin. Hindi tayo kaparehas ng pagkakagawa sa kanila because they are not from the likeness and image of God. Sino lang ang nilikha ayon sa kawangay sa Diyos? Tao. Therefore, we are specially made. There is something that will specially suit our life. Okay, young people, I hope nakukuha nyo na ha. At mayroong special use ang paggawa ng Diyos sa buhay natin kasi especially made, therefore we will be used especially and not ordinarily. And pupunta tayo sa panahon natin ngayon, young people, pag pupunta kayo, ilalagay na natin sa century or sa age natin ngayon. Most of the problem na nakakaharap ng mayaming young people sa buhay ninyo, kung bakit nasasayang ang buhay, because you are trying to use your special life for ordinary things. Kaya namamali yung purpose ng buhay ninyo, namamali yung takbo ng buhay nyo. Bakit? Specially made ka, meron kang, therefore, if you're specially made, you're especially fit for a special use na magiging existence ng buhay mo. Ano yun? Mga bagay na patungkol at para sa Diyos. Lahat yun is special. Look! Pero dinadala ng mga young people ngayon sarili lang sa ordinaryong bagay. Kaya confused kayo. Kaya lito kayo. Bakit parang kaya parang hirap na hirap kayo sa buhay nyo bilang isang Kristiyano? Because, young people, inuulit ko, you are specially made by God for a special use. You are specially fitted for a special use of your special life. Therefore, huwag mong gamitin yan sa ordinary. Sa ordinaryong bagay. When I'm talking about ordinary things, those are the things from this world. You see? Kaya parang, ang hirap naman kasi parang pagka sinabi mong Kristiyano ko, bawal si ganito, bawal si ganyan, bawal si ganyan, titirahin ka sa preaching, ganito, ganyan, ganyan. Parang lahat na lang ginagawa namin, young people, parang lagi na lang mali. Wow! The best ka eh. Pwede ka maging actor eh. Oh, di ba? Now, young people, listen carefully. Hindi yun, lahat na napapakinggan nyo dito, napapakinggan nyo sa pulpit, kung kayo man ay tinatamaan, it is because of the reason na baka may tama ka na kasi. Kaya ko lang yung sinasabi sa inyo, tanggapin nyo yan. Kasi yung binibigay sa iyo, yan yung makakatulong sa iyo para mabalik ka sa purpose mo.
Pagka hindi ka nakabalik sa purpose mo, sasabay ka sa agos ng mundo, mahihirapan ka talaga dahil hindi yan ang gamit ng buhay mo at hindi yan yung purpose ng buhay mo. You see? Kaya ako sinabi, ulitin ko binalik ko kayo sa creation. Para malaman mo kung anong purpose ng buhay mo, lagay mo agad sa isip mo, okay, nilikha ako ng Diyos. Sabi sa Biblia, Colossians 1:16, all things were made by Him and for Him. Okay? Therefore, I am created by God for God. And that is special. Because kung paano tayo nilikha ng Diyos, hindi ka parehas kung paano nilikha ang puno, ang aso, ang pusa, ang mga hayop, ang mga fowls of the air, ang mga creatures sa dagat. Hindi tayo parehas kung paano sila nilikha because they are not created in the image of God, but you are created in the image of God. You understand now yung pinasabi ko special? Yung pagiging special nyo? Alright? Ngayong special kayo ngayon, therefore, ilagay nyo na kagad sa isipan nyo. Kung special ka, bakit mo sasayangin ang special mong buhay sa ordinaryong bagay? Alright? Now, kaya ako sinasabi sa inyo, if you were given the chance to live halimbawa na lang, meron ka naman, binigyan ka ng pribilehiyo. O halimbawa, ako may sasakyan. Halimbawa lang, yung sasakyan ko, binigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng special pass. O yung tinatawag natin na RFID or EasyToll, yan sa, or EasyPay, dyan sa mga highway. Na, sabihin na natin may nagbigay sa akin ng ganun. So, nagiging ngayon may access ako sa ganun daan. Alright? Mas pipiliin ko ba dumaan sa service road na makaka-encounter ako ng traffic, makaka-encounter ako ng mga motor na kung saan-saan na lang sumisingit. You see, makaka-encounter ka ng ganon at magdi-delay sa trabaho mo. Meron ka namang special na daan na pwede mong daanan na ipinigay sa'yo para maging mabilis o maging maayos yung takbo mo, yung takbo ng biyahe mo. You see? Therefore, siyempre, kung ako nga naman tatanungin, pipiliin ko doon sa kabila. Hindi ko na pipiliin dumaan sa service road. The same way. The same way yan sa buhay nating mga Kristiyano, lalo-lalo sa inyong mga young people. Grabe kayo ko, hindi nyo man ito nakikita. Hindi nyo man ito nakikita, young people, pero nais ko sabihin sa inyo, grabe kayong paglaruan ng dyablo. Grabe kayong pahirapan ng dyablo. Now, I'm not judging. Hindi ko alam kung anong pinaka-eksaktong kalagayan nyo ngayon. Pero I'm speaking para sa majority ng mga kabataan na talagang kino-confuse ng dyablo. You see? Kaya nga pag mapapansin nyo, young people, pagka makikita ka ng mga kabataan at tatanungin mo, ano ang purpose ng buhay mo? You see? Those kind of questions are deep questions for most of the young people. Pero the truth is, it's just a simple question. If you know the Bible, if you know your God, and if you know your Christian life. You see, it's just a simple question to answer. What is the purpose of your life? Kung naiintindihan mo kung paano ka nilikha, you will know the purpose of your life. You can easily answer people who will ask, what's the purpose of your life? The purpose of my life is to praise God and to lift up the name of the Lord Jesus Christ. Because the truth is, and the fact is, men are created by God for a specific purpose. And that purpose is to have a creature set apart to worship Him. You see? Pero most of the answers that you will get, most of the answers na makukuha niyo, young people, if you will ask someone kung anong purpose ng buhay, most of the answers na makukuha natin ay para lamang sa inyong mga sarili, para lang sa ating mga sarili, at labas ang Diyos sa usapan. Alright, try nyo. Pwede nyo pwede ko palang gawin ito sa Bible student, no? Para malaman ko kung talagang sumusubaybay kayo dito. May assignment.
Anong assignment sa Bible student? Lalo na sa BSIT. Hindi, ano lang to. Try nyo lang. Mag-survey kayo. Subukan nyo tanungin. 10 persons. Huwag nyo tuturuan. Subukan nyo lang. Among 10 persons, ilan ang sasagot pag natatanungin ninyo? Try nyo ako, honestly, I'm interested, young people. Okay? Because I know most of the answers, sabi ko nga sa inyo, gano'n ang mangyayari. But if you will just find, just for a fun time, try to have a survey. Sa 10 taong tatanungin nyo, anong purpose ng buhay mo? Okay? Ilan ang sasagot? I mean, yung non-Christians, hindi from our church, Okay? Hindi from our church. Or sabihin na natin na pwede ka rin magdamay para dito sa church. Okay? But of course, given na yun. Lagi, they have the idea. Pero most of the unchurched, the young people, tanongin nyo, anong purpose ng buhay mo? Pansinin nyo 10 taong tatanungin nyo kung sinong hirap sumagot or may sasagot pero wala ang Diyos. At kung sino yung sasagot na pangunahing sagot nila ay para sa Diyos. Yan yung mga sagot na mga babantayan ninyo. Alright? Hindi nyo sila bibigyan ng choice of answers. Tatanungin nyo lang sila. Because most of the answers, makikita nyo naman yan, young people Sa buhay ng maraming kabataan ngayon, malalaman mo kung anong gusto mangyari nila sa buhay nila, kung paano sila nabubuhay ngayon. You see? Bakit ko po yan sinasabi sa inyo? It's because your actions right now towards God will tell you if you really know your purpose. Maaaring sabi mo, sir, ano naman ako nandiyan naman ako, nagsisimba naman ako, ganito, ganyan. Pero syempre, I have also priorities in life. Yan ang sinasabi ko sa inyo, young people. The reason why you're confusing your purpose from your priorities, it is because you don't really know your purpose. And, tandaan nyo to, young people, as human being, lalo ka na bilang isang kabataan, tandaan nyo, actually, this is for everyone. Tatandaan mo lang ito, young people. As human being, our main priority is to serve the purpose of our life. The main purpose of our life. Yan ang priority mo. Sabihin mo, sir, nagsisimba naman ako ng gaganyan. Alright. Sige. Sabihin na natin nagsisimba ka every time na may service, nandiyan ka. My question is, maaari nagsisimba ka, but the question is, are you worshiping God or you're only there by attendance? Binalik ko kayo kanina, di ba, young people? Binalik ko kayo kanina sa simula. Nilikha ka ng Diyos para magkaroon ng taong set apart, nag-worship sa Kanya. Yung mag-attend mo sa church service, is it a worship or just an attendance? Yan yung mga dapat ninyong pag-aralan. Alright? Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, it's because you have to, ang ating henerasyon ay palala na ng palala. The Bible is very true. Alright? Sinabi na po ng Biblia yan. Time will come where they will not endure what? Sound doctrine. You see? So, hindi na sila matutuwa sa mga makabuluhang doktrina ng salita ng Diyos na kanilang napapakinggan para sila ay umayos. Now, kaya ko yan sinasabi sa inyo, young people. Tingnan nyo. Naalala ko, may nag-send sa akin You see? May isang kababalik yan. Sinend sa akin. Akalain mo, a-attend ng service. Proud pa siya na magsabi na, naka-church attire siya, pero naka-chinelas. You see? Now, kaya ko yan sinasabi sa inyo, it's because, kung nanonood ka man, ayun, alam mo na alam ko. Alright? Kaya ko sinasabi yan, it's because, it's not how you worship God. Natatawa kami, parang last Sunday lang Nasa live audience Pambira, nakikinig ng preaching, doon pa nagtimpla ng kape. Sa harap pa ng camera, mismo nagtimpla ng kape, ongoing yung preaching. You see, how stupid young people can be pagka pinaglaruan ng Diablo. Sasabawin talaga ng Diablo ang utak ng young people. Kaya nga, you've got to always recheck yourself. I-check mo palagi pa sarili mo. Alright, lagi mo i-remind sarili mo, nilikha ka ng Diyos. The reason kung bakit nawawala na yung bigat ng Romans, ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1.
Ano sabi doon? Remember now thy Creator. Gasgas na gasgas yan sa mga young people. Pero, kaka-remember, kakasabi sa atin, at sinasabi natin gasgas na yung Ecclesiastes 12:1 na remember now thy Creator in the days of thy youth. You see, pinaalalahan natin sa Old Testament pa yun. Nasa New Testament na tayo. And speaking of the age is concerned, malayo na tayo. Nasa 20th century age na tayo. Alright? Now, kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, sa sobrang layo natin, sinabi na doon na remember, pero the point is na remember mo ba ngayon? Diba? Kung hindi mo na remember ngayon, what's wrong? Anong problema? Maaari hindi na ulit malinaw sa yung purpose mo. Again, etong pinakapunto dyan. The purpose of your life should be should be the designed purpose of your life. Naulit ko, the purpose of your life should be the designed purpose of God for your life. Balik ka doon sa original para hindi ka mawala at hindi ka malito at hindi kung saan ka magpunta at hindi ka maloko. Bumalik ka sa simula. Bumalik ka kung paano ka ginawa ng Diyos at anong purpose ng Diyos sa paglikha niya sa iyo. It's very important. Young people, I'm telling you, you will not be able to survive. Bukas, itutuloy natin ito, i-review natin. Hindi nga lang tayo lesson. Alam niyo naman yung sa staying alive natin, hindi nga lang tayo lesson type na. Alright? Now, kaya ko yan sinasabi sa inyo, it's because of the reason na marami young people nakakalungkot ay parang wala na yung saya. Ang nakakalungkot nito, young people, kung matagal ka na nagkakasiya na masiglang-masigla na yung simbahan natin, pero ikaw, nadudog ka lang sa bahay mo, parang masaya ka lang kapag ka naglalaro ka ng ML. Parang masaya ka lang pag naglalaro ka ng computer mo. Mag-isa ka lang nun. O kasama mo pa yung iba. Nagla-live streaming ka pa sa Facebook na naglalaro ka nun. Nagla-live pa sa Facebook na naglalaro ka nun. You say, simple lang naman tanong ko eh. Una, yan ba talaga ang purpose ng buhay mo? Pangalawa, kamusta naman kayo ng Diyos? I hope young people nakikinig kasi sinasabi ko ngayon. You see, pangatlo, gaano ka nakalapit ngayon sa Diyos? Kinamusta na kita sa Diyos, kamusta relasyon yun ng Diyos? See, that's the main point. Bakit ko sinasabi young people? It's because most of the time, you're already confused. Marami nakakalungkot. Young people, ginagamit ka dati ng Diyos. Maaaring ginagamit ka dati actively no, nandito pa sa church. Nagsusundo ka sa area. Masaya ka nag-aalaga ng mga bata. Ano na ginagawa mo ngayon? Young people. Again, lagi ko sinasabi sa inyo ito. Hindi ka laruan. Huwag kang palaro sa Diablo. Lagi ko sinasabi sa inyo, teenagers, lagi ko sinasabi sa inyo to, special kang nilakha ng Diyos ayon sa kawangis ng Diyos. Therefore, why waste your time for something or why waste your life on things that are ordinary if you are specially made? Nakuha nyo? You see, napakasimple lang yan, young people. Napakasimple lang ng pinag-uusapan natin ngayon. Purpose. 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 Itutuloy pa natin ito sa mga susunod natin pag-uusap. Purpose. Kasi noong nakaraan, pinaliwanag ko sa inyo ang importance of sound mind, living with a sound mind. Now, you will not be able to live with a sound mind kung hindi maliwanag sa iyo ang purpose mo. Alright? So, patras tayo hanggang sa bumalik sa Diyos. Alright? Kasi masyado na tayong uma-advance. Rewind tayo. Rewind. Para balikan natin ang balikan ng Diyos. Because from then on, pwede tayo mag-move forward ng tama. Alright? So, alam nyo, young people, marami tayong pwedeng avenues sa buhay natin. Pwede ninyong gawin to serve your purpose. Kaya ka nakakatuwa. Lagi nyo naririnig. Nakakatuwa na yung simbahan natin ay talagang maraming programa para sa ating mga kabataan. Bakit? Halimbawa na lang, yung mga programa na meron tayo ngayon. Okay? Yung mga programang meron tayo ngayon, yan ang magsasabi
Yan ang makakatulong sa inyo kung paano ka magkaroon ng maayos o paano mo maayos na mapabuhay ang purpose ng Diyos sa buhay mo. You see? Imagine, pinagpala ka na ng Diyos na mayroon kang maayos sa simbahan, pinagpala ka ng Diyos na hindi lang may maayos kang simbahan, meron kang programa. Ang simbahan mo ay may programa. You see? So, ano pang hahanapin mo? Ano pang hahanapin mo, young people? Ano pa ang gusto mo mangyari sa buhay mo? That's the main point eh. Ano pa talaga gusto mo mangyari sa buhay mo? Maupo ka saglit. Kung ikaw man ay kumakain ngayon, habang kumakain ka, isipin mo. Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo? Bigyan kita ng time mag-isip. Inom muna ako ng kape. Then, ulit ko. Totoo, young people. Sinasabi ko sa inyo. I'm here to help you, young people. We're not here to kumbaga, i-put you down. No, wala tayong business na ganyan. Ang point ko lang is, young people, balikan mo yung purpose. Actually, kasi, marami ako sinasabi to sa inyo, young people. You have to take this seriously. Lalo na kayong mga lumaki sa simbahan na to. Now, take this from me. Take this from me. Lalo yung mga kalalakihan, even mga ladies. Pero most of you na kilala ko, mas masaya. Kayo mga nandito na kayo, lumaki at binayaan kayo ng Diyos sa kasama niyo, magulang niyo sa simbahan, you take that as a big privilege from God. Because hindi lahat ng young people na nasa church ay kasama nilang kanilang pamilya. And it's kind of bit shameful para sa inyo na mga kasama nyo, ang pamilya ninyo dito sa simbahan, dito kayo lumaki. Tapos, hindi naman tayo ikipagpaligsahan, but this should serve as a challenge for you. Tapos yung wala ang magulang nila sa simbahan, hindi naman sila nahubog, hindi naman sila dito talaga lumaki sa simbahan. Sila ay mas matinding mag-worship sa Diyos kaysa sa inyo. That's a bit shameful. Nakakahiya yun. You see? It's because, most of the time, young people, lalo na this is the trend, para sa mga young people na kayo ay dito na lumaki sa simbahan, the trend is, nakasanayan nyo na yung mga bagay-bagay na nandito, nakasanayan, naumay kayo sa pagpapala ng Diyos. Akalain nyo yan, young people. Maumay ka sa pagpapala ng Diyos. Tapos nililipat ka sa binibigay ng, ino-offer ng mundo. Sala, di ba? Sala sa purpose, sala sa buhay. Balik ka na lagi sa purpose mo para hindi ka malito. Para hindi ka mahirapan na sinasabi mo, ba't kasi pag ganito, parang hirap ganito, bawal yung ganito, bawal yung ganito. Wala namang pinagbabawal eh. Itinuturo lang sa'yo kung ano yung hindi dapat. You see, para matulungan ka, young people, sa kalayaan mo na gawin yung tama. You see? Kaya pag hindi mo naintindihan ang purpose mo, everything in your Christian life as of this time will always give you a hard time. Nuulit ko, mas pagbibintangan mong nahihirapan ka mabuhay bilang isang Kristiyano sa buhay mo ngayon, kapag lahat yan ay magiging pahirap sa'yo, yung preaching, parang laging, puro na lang ako. Parang magagalit ka na sa preaching kasi parang puro na lang ikaw. You see, pangalawa, yung teaching, parang naman laging pinapalabas, pinapamukha sa akin palagi na wala akong ginagawang tama. Kung meron, bakit ka nagagalit? Simple lang, di ba? Now, inuulit ko, yung pagtuturo sa'yo kung paano ka dapat mamuhay, saan mo dapat gamitin ang buhay mo ngayon. You see? Sinasabi ko sa inyo yan, pero tinan nyo, 3 na yan. Isipin nyo maigi. Sa 3 na yan, lahat yan magiging pahirap sa'yo. Lahat yan ay parang kalaban mo. Okay? Lahat yan ay parang kalaban mo pag hindi maliwanag sa'yo ang purpose mo. Okay? Walang mahirap intindihin sa pinag-usapan natin yung young people. Again, inuulit ko lang. Tinutulungan ko lang kayo. Balik lang kayo sa purpose nyo. Balik kayo sa purpose nyo because from your purpose, you will know how to live your Christian life. And it will encourage you and it will help you to live your Christian life the way God wants you to live. Kaya nga, young people, hindi ka mabubuhay na isang buhay na isang young people na ayon sa sarili mong kagustuhan.
Most of the time kasi young people, gusto nyo na tawagin kayong Kristiyano, pero papabuhay nyo na yung buhay nyo ayon sa gusto nyo pamamaraan. Hindi pa pwede yun. Dapat pamamaraan ng Diyos. At para yan ay pamamaraan ng Diyos, masigurado nyo at masiyasad nyo na yan ay pamamaraan ng Diyos. Ang kailangan nyo gawin, balik kayo sa purpose ng Diyos. Balik kayo sa purpose ng Diyos. Bakit ka nilikha? Para malaman mo para saan ka. I hope young people maliwanag yung pinag-usapan natin yan. Walang mahirap intindihan sa pinag-usapan natin yan. All you have to do is to ask the Holy Spirit to help you submit sa natutunan nyo sa tanghaling ito. Alright? So, dyan natin muna tatapusin ang ating pinag-uusapan. Next week, pagtutuloy natin yung pag-uusap natin about the purpose. And I believe that that will really help you sa inyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Alright? Pero again, bago po natin tapusin ang ating pong programa, we will not forget to give our salute to the frontliners. So here's our salute for the frontliners. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict, whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open, and he wants you to come in. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He just needs a few good men. Jesus Muli needs po kami nagpapasalamat sa inyong pong pagsusubaybay and keep tuning in po para po sa ating pong mga programa. And do not forget our service later. Let's get excited for another Hallelujah service. And also, binabati ko po ng happy birthday ang mga nagdiwang ng kanilang karawan. Happy birthday po kay Sir Tony Jopenes, kay Ram Escalada, and kay Christine. Kay Christine, anak po ni Sir Alex Alarba. Si Christine Alarba. Happy birthday po sa inyo. And para pa po sa mga nagdidiwang ng karawan, happy birthday po sa inyo lahat. And again, thank you for being with us. This is the Baptist Lunch. God bless us all. Stay safe. A man will raise the shield.